Sa isang kilalang high school sa Cebu, may isang lumang gusali na halos kasing tanda na ng paaralan. Ang gusaling ito ay bihira ng gamitin, ngunit may isang silid-aralan sa ikatlong palapag na nagpapalakas ng takot sa mga estudyante at guro dahil sa kwentong nakapaloob dito. Noong dekada 80, isang estudyante na nagngangalang Teresa ang nasangkot sa isang trahedya. Isang gabi, habang siya ay nag-aaral mag-isa sa silid-aralan, may narinig siyang mga hakbang at boses mula sa labas. Nang kanyang tignan, nakita niya ang kanyang nobyo na may kasamang ibang babae. Sa sobrang sakit at sama ng loob, tumakbo siya palabas ng paaralan at hindi sinasadyang nadulas sa hagdanan na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Mula noon, nagsimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa White Lady na nagmumulto sa ikatlong palapag ng lumang gusali. Maraming estudyante at guro ang nagpatotoo na nakakakita sila ng isang babaeng nakasuot ng puti na naglalakad sa mga pasilyo, lalo na sa gabi. Isang gabi, si Mark, isang estudyanteng kilala sa pagiging matapang at mapangahas, ay nagpasyang patunayan na hindi totoo ang kwento tungkol sa White Lady. Kasama ang kanyang mga kaibigan, pumasok sila sa lumang gusali at umakyat sa ikatlong palapag. Sa kanilang paglalakad, naramdaman nilang tila may malamig na hangin na dumaan. Nang makarating sila sa silid-aralan kung saan madalas na makikita ang White Lady, biglang bumukas ang pinto at isang malamig na boses ang narinig. "Huwag kayong lumapit! Umalis kayo rito!" ang sabi ng boses. Nagtawanan pa si Mark at kanyang mga kaibigan, ngunit biglang nagpakita sa harap nila ang imahe ng White Lady. Maputi ang kanyang kasuotan, mahaba ang buhok at may mga luha sa kanyang mga mata. Ang mga ilaw sa silid ay nagsimulang magkislapan at ang temperatura ay bumaba ng husto. Sa takot, isa-isang nagsitakbuhan ang mga kaibigan ni Mark, ngunit si Mark ay nanatiling nakatayo, tila hindi makagalaw sa takot. Dahan-dahang lumapit ang White Lady kay Mark at nagwika, "Tulungan mo ako!" Hindi na kinaya ni Mark ang kanyang nakita at hinimatay. Kinaumagahan, natagpuan siya ng mga guro at agad siyang isinugod sa ospital. Nang siya'y magising, ikinwento niya ang kanyang naranasan at nagmakaawa na tulungan ang kaluluwa ni Teresa na makamtan ang katahimikan. Mula noon, isinara na ng pamunuan ng paaralan ang lumang gusali at hindi na pinapapasok ang kahit sino. Bagaman sarado na ang gusali, nananatiling buhay ang kwento ng White Lady sa silid-aralan. Ang mga estudyante at guro ay nagiging mas maingat at mapagmasid. Alam nilang sa bawat sulok ng paaralan, may mga kwentong kababalaghan na hindi dapat baliwalain. At yan ang kwento ng White Lady sa silid-aralan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at nais nyo pang makarinig ng higit pang mga kwento ng kababalaghan at hiwaga, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ito ang Horror Radio, kung saan ang mga kwento ng takot at hiwaga ay muling nabubuhay